Puri ng Diyos, puri ng ating Panginoon. Close ka ba kay Lord sa Diyos? Minsan, nung ako po ay dumating dito sa Amerika, ay nakakahanap ako ng magandang trabaho. Monday to Friday may trabaho ako. Kaya lang, nakakita ako ng maraming oportunidad na pwede ako magtrabaho. Pwede pang kumita. Kaya Sabado, Linggo, ako ay nagtatrabaho, bumibiyahe pa, sumasakay pa sa eroplano. Ginagamit ko ang aking mga paa at aking mga kamay para makapagtrabaho. Kaya lang ako po ay laging hapong-hapo. Laging parang may kulang. Hindi masaya. At minsan kinausap ako ng isang kapatid natin sa simbahan. Sabi niya, Brad, baka masobrahan mo. Yun lang naman ang kanyang sinabi sa akin na tumatak sa aking puso't isipan. Baka masobrahan mo. At ako'y nagnilay, nagmuni-muni. At doon sa puntong yon ako ay nagdesisyon na titigilan ko na, huwag na akong kumita. Isasara ko ang aking maliit na negosyo na ito. At dito ay naalala ko dahil ang ebanghelyo ngayon ay patungkol sa gusto mong lumapit sa Diyos pero hindi mo magawa dahil may mga kinakapitan ka, may mga hadlang. Sabi nga ni Lord sa ebanghelyo ngayon, dukutin mo ang iyong mata, putulin mo ang iyong kamay, ang iyong paa, kung ito ang nagdudulot sa iyo ng pagkakasala. Ibig sabihin ay anumang hadlang na meron tayo para lumapit sa Diyos ay mas maganda nang putulin natin kaysa tayo ay mapasama sa buhay. Magkasakit ka, magkakasala ka, o mga bagay na hindi makakaganda sa buhay natin. Ang gusto ng Diyos ay kung anong meron ay balanse lang sa buhay. Kung ano ibinibigay niya, marunong tayo makontento at magpasalamat sa Diyos. Ito ang hamon ng Diyos. Ito ang paalala ng Diyos sa akin ngayon. Na mahalin natin, na tanggapin natin kung anong meron tayo. Ngunit ang pinakamahalaga, nandyan lagi ang Diyos. Yung mga bagay na meron tayo, dapat ito yung nagpapalapit sa atin sa Diyos. Hindi yung nagpapalayo sa Diyos. Ito ang paalala niya sa atin. Mga bagay na pinagkaloob niya sa atin, ito yung daan, paraan para tayo ay lumapit sa Diyos, mapalapit sa Diyos. Ang pagnilayan natin, kapatid, kaya kung tayo po ay nabiyayaan ng ating reflection muli, pagkalat natin, bahagi natin, punuin natin ang social media ng good news at yung salita ng Diyos ay gawin nating viral araw-araw. Sa mapagpalang araw sa iyo, sa iyong mga mahal sa buhay. God bless. God is good.